pangalan po ng ina ng saklolo po, ng mahal na Inang Birhen. Ang tema po natin ngayon ay pagsaklolo ng ating Panginoon. Naunawaan niyo po ba? O sige po. Ayusin po muna natin ang ating mga sarili upang sa bawat magbabahagi sa harapang ito ng ating mga kapatid ay ganap niyo pong mawawaan at maunawaan upang tayong lahat ay umuwi ng may galak at kapayapaan. Unang-una po sa lahat ay binabati po muna namin ang aming mahal na kapatid na si kapatid na Jillian mula po sa Amerika. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Medyo na kinakabahan po ako, nabigla po ako. Masurpresa po talaga ang Ama. Last time po, nandito ako nung November po. Nung anniversary po, hindi ko po akalain na makakauwi ulit po ako. Subalit, iba po pala ang plano ng Diyos kaysa sa plano po natin. Ang masishare ko lang po, tungkol po sa pagsaklolo ng Ama, tunay na napakabuti po niya. Maging sa ngayon po, nakikita ko po ang mga kaparaanan ng Ama sa sarili kong buhay. Kung paano po sa mga oras na siguro po na may mga pagsubok sa buhay, sa mga oras na parang gusto ko na pong sumuko, para po sa mga oras na parang hindi ko na po kaya. Subalit sa isang dasal lamang po sa Kanya, sa pagtawag po sa Kanya, nakikita ko po ang mga ginagawa niya po na pagsaklolo. Masasabi ko po na sa mga oras po na talagang gustong-gusto ko na pong sumuko, na para po ko nag-iisa, bigla na pong meron pong dadating na kalakasan, na katatagan, na hindi ko po alam. Siguro po kung bilang tao, hindi niyo po alam kung saan magagaling. Subalit, pag po pala nasa Espiritu Santo, pagkasama niyo po siya, meron pong kakaiba na magagawa niyo na hindi niyo po magagawa bilang tao. Meron pong kaganapan na hindi naman po masyadong nung pong sinundod po ako sa airport, madaling 8 o'clock po siguro yon ng gabi ng Thursday or ng Friday po. Sobra po yung traffic sa Manila. Bale, 9 o'clock po, nakasama ko na po yung mga tita ko. At 3 o'clock a.m. na po kami nakadating ng bahay. So, 6 hours po yung biyahe namin dahil ayaw po umusad nung traffic. Nung una po, yung kuya ko po, tsaka yung tita ko lang po yung sumundo sa akin. Tapos, susundin po namin yung asawa ng kuya ko sa bahay. Sabi po ng ate ko sa kanya, magta-12 na po kasi susunod na lang daw po sila. Wag na daw po silang sunduin sapagkat gagabihin po kami, baka daw po antukin si kuya, nagda-drive po siya. Baka yun po, para safe po kami, wag na po silang intindihin. Sabi naman po ni kuya, hindi okay lang, hindi ako inaantok. Sapagkat kung aantukin ako kanina pa, kasi mga 12 o'clock na po yun, dumating po kami doon mga 1. Tapos doon po kami nakatira sa Dalayap. magti-3 na po nung halos nung nakarating po kami sa bahay.
Bakit po siguro po right after po nung between po ng Mangga at Dalaya, yung bahay po ng tita ko, doon lang po sa pagpasok po sa Dalaya, sa highway po. Siguro po literally 10 seconds lang po yung nandun na po kami sa bahay. Ang bilis po nung takbo nung sasakyan. Napansin ko po tapos gumigit na po si kuya sa daan instead of po sa right side. Nagiging left side, papunta na po siya sa left. Wala naman po kaming kibo. Before that po, nag-chaplet po kami, nagdasal po kami. At dahil nasa isip ko po ang ama. Tapos, sabi ko siguro may aso siyang iniiwasan. Biglang patuloy po siya dun sa left side. Tapos, siguro po, nabigla siya, nagising po siya. Bigla po niyang binalin yung kotse. As in, tatamaan na po talaga namin yung pader nung gate. Lahat po kami nabigla. Tapos sabi po ng ate, ala, nakatulog ka ba? Pinaglinay po ako ng ama na kung paano, bakit kung saan po kami, malapit na po kami sa bahay, bakit doon pa po siya nakatulog? Subalit napakabuti po ng ama na nagising po siya, hindi po kami napahamak. At ito po ang dinatal sa akin ng ama na sa mga oras po na pagsubok sa ating buhay, na parang gusto na po nating bumitaw, na parang ating pananampalataya, nakakatulog na po tayo, bigla po niya tayong gigisingin na, anak, gumising ka, manalig ka muli. Nanito lamang ako para sa iyo. Huwag kang bibitaw, huwag kang matutulog. Ganun pong napakabuti ng ama na kahit tayo po nakukulang sa Kanya, na kahit po tayo natutulog, nakakalimot, patuloy po siyang nariyan, tinatapik tayo. Minsan po nabibigla tayo na, ala, nakalimot na pala ako. Ang dami ko na palang pagkukulang. Kaya doon po sa nangyari na yon, talagang pinakita po sa akin ng ama na, anak, nariyan lamang ako. Ano mang oras na kailangan mo ako, nandito ako. Makalimot ka man, naghihintay pa rin ako. At sa mga oras na nanghihina ka, sa mga oras na parang gusto mo nang bumitaw, ako mismo ang sasagip sa'yo. Nariyan ako upang sumaklolo. Hindi mo man ako batid na nariyan lamang ako. Hindi mo man alam, hindi mo man ako nararamdaman. Patuloy akong nananahan sa tabi mo lamang. Basta't huwag kang makalimot. At kung makalimot ka man, bumalik ka agad sapagkat narito lang ako, naghihintay. At 7 months lamang po ako nawala dito po sa Dambana. Masasabi ko po na ang dami ko na po talagang natutunan na kung paano po nagmensahe ang Banal Espiritu Santo na alagaan ko po ang pinagkaloob sa akin ng Ama. Bakit po 3 beses po sinasabi sa akin ng Banal Espiritu, alagaan mo yan anak, sapagkat doon ang misyon mo. Sa mga oras po na pagkukulang doon, pinakita patuloy po sa akin ng Ama na mahal po niya ako, na ano man po ang nagawa nating mga kasalanan, maari po tayong bumalik sa Kanya, na mahal po niya talaga tayong lahat, na wala po siyang kondisyon. Hindi po kailangan na magbago ka muna bago ka niya mahalin, kundi ngayon man, mahal ka na niya. At napakapalad po nating lahat na meron po tayong isang mahal na Apo Kansying na ibinigay po ang lahat, isinuko po ang lahat upang makilala po natin ang Ama. At hindi ko po may pagpapalit ang nakamtan ko po dito na pagmamahal, mga nagmamahal po sa akin. Bakit po ganun? Hindi po nyo kaano-ano, subalit minsan parang masigit pa po sa kadugo. Hindi po ma-explain yung feeling na yon.
Subalit, ang sarap po na hindi nyo man po kaano-ano, subalit yung pagmamahal, talagang napaka-strong po. Siguro po, talaga pong handa po ako na matuto muli sa sandaling panahon na pinagkulo po sa akin ng Ama muli dito sa dambana. Hindi ko po alam kung bakit ito po ang naisip ko kanina na anak ko, ano man ang mensahe ng mahal na Apo. Sa atin po, minsan kasi po sabi po natin, pinapatamaan yata ako. Subalit kung nasa Ama po tayo, hindi po natin yun iisipin. Kung hindi, iisip po natin na, oo nga, ganito ba ako? Dapat ko na po ang mensahe ng mahal na Apo. Titingnan po natin ang sarili natin. Kasi minsan po hindi po natin namamalayan na gano'n na po pala tayo. Gano'n po ako. Minsan, mahinig po ang mensahe, gano'n si Mama, gano'n. So, parang hindi ko po tinitingnan ang sarili kong katauhan. Dapat po, pag nagmamensahan mahal na Apo, titingnan po natin unang-unang sarili natin upang malinisan po tayo ng banal na Espiritu. At second po, idulog po natin ang iba, ang mahal natin sa buhay. Siguro po sa ngayon, ito lamang po. At maraming salamat po sa pagkakataon na nag-share po ako. Salamat po, Ama. Salamat po, mahal na kapatid, kung paano nga po papurihan at pasalamatan mo ang ating Panginoon. Kung kahit po nasaan tayong dako na kung saan tayo patutungo, na andyan po ang ating Panginoon, kung tapat tayong dumudulog sa Kanya, handa po siyang sumaklolo sa atin. Kaya po ang susunod ko pong tatawagin, isang mag-aalay po ng awitin mula sa ating Panginoon. Tawagin ko po ang aking kapatid na si Nene ng Bahay Pare. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ang awitin ko po ay aking iniaalay sa ating pong lahat, sa ating Ama, at higit po sa ating Apo Conching. O Diyos, Ikaw ang laging hanap, loob ko'y ikaw ang tanging hangat, nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring inialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng
akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa iyo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay mga ko galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Salamat po, mahal na kapatid, sa magandang awitin na pinagkalaw mo sa ating ama at sa ating mga kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod po. Maganda na po kayo kung sino po yung lalapitan ko Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng malakas na palakpak. Yung tema po ay, yung term namin dito sa military ay reinforcement. No? Reinforcement. Kuminsan, kami pagka marami yung kalaban, bawa nasa mamalit na detachment ka lang at napaikutan ka ng napakaraming kalaban, talagang mapapatawag ka ng reinforcement sa radyo. At kapag dumating na yung reinforcement, talagang tuwang-tuwa kasi yung kalaban ay magwi-withdraw talaga yung mga kalaban. Kaya yun ang ano namin, yung reinforcement talagang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga tropang naiinkwentro. Lalo na may aeroplano na, air assets o kaya yung artillery. Talagang buhay na buhay yung mga tropa kasi hindi talaga na-overrun yung kanilang kampo. Sa experience ko naman sa Saklolo, sa tulong ng Diyos, ay maraming beses na po. No? One time, nung kami ay nasa training unit, mayroong test mission yung mga estudyante ng stroke mo tatawagin namin, yung Scout Ranger Orientation Course, ay sinamahan namin sa test mission sa bandang norte. Ang alam namin, coordinated sa mga friendly troops sa area, yung activities namin. Kaya, kampante po kami. Tapos, nung sumakay kami ng 6x6 truck, yung laging truck na tinatawag, biglang pinaputukan kami. Kaya nag-return fire din kami. Ako naman, pakuya-kuya doon sa gilid ng yung ibang mga estudyante, nakatayo sila dahil para kaming siksikan nga sa 6x. Nakatalon ka agad ako. Hindi ko na naramdaman na may isang tao pang dumagan sa akin na tumalon din. Pero awa ng Diyos, yung truck may tama. Pero yung mga tao, yung mga estudyante, pati ako, walang na-wounded, kaya
damang-dama ko po yung tulong ng Diyos nung pagkakataon na yan. At minsan pa nung marami po akong experience na, pero ito lang yung remarkable na maaari kong ikwento kasi masyadong kakain ng maraming oras. Nung nabigyan ako ng chance na napili na candidate for schooling abroad, kagagaling ko lang po ng isang schooling noon, yung advanced naman, na advanced NCO. Tapos, primary po ako kasi may secondary. Nagbe-medical na po ako sa Viluna, sa JETSQ, sa Camp Aguinaldo. Then, sige, lahat dinaanan. Pero nung lumabas ang result, meron akong may trace up na may abnormal sa organ ko. Kaya sabi nung colonel na doktor, anak, magpagaling ka muna, sabi niya sa akin. Hindi ka matutuloy, sabi niya. Sabi ko, Lord, paano ito? Minsan lang na opportunity sa bawat enlisted kasi, bihira-bihira ang magkaroon ng quota ng ganong schooling, CONUS sa US. Kaya sabi ko, nagdasal ako, humingi ako ng tulong kay Lord. Tapos, pinaisip niya sa akin yung ginawa ko, sinundan ko sa Sergeant General yung result. Tapos, nagmakaawa na naman ako doon. Kasi how come na, sabi ko, malakas naman ang pakiramdam ko. Actually, galing ako sa schooling. Ako ang proficiency awardee sa athletics, sabi ko ganyan. Physical proficiency awardee ako, 99 ang grades ko. Sabi ko, how come na sabi ko ganyan na, malakas ang pakiramdam ko. Sabi ko ganyan. O paano magkaroon ako ng karamdamang ganun? Sabi ko ganyan. Kasi, yung isang opisyal kasi, pumasok sa opisina, hindi ko saluduhan indoor yun, hindi naman kailangan sumaludo kasi nasa indoor nga. Siguro, nagkaroon siya ng sa akin, okay na nung una biglang nagkaroon ng resultang gano'n, kaya pumunta ako sa, finalo up ko sa Sergeant General kasi mas mataas yun. Tapos may binigay si Lord na isang enlisted din kagaya ko, sabi niya, tinira ka, sabi niya, ganyan. Tapos inilapit niya doon sa boss niya. Nahilot, natuloy ako sa schooling, kaya yun ang isang experience ko na yung saklolo ni Lord ay andyan parati pag tayo ay tumawag sa Kanya. Then pagdating ko na naman doon sa US, meron na namang may isang trial na naman, Dahil mahilig ako sa basketball, pag wala kaming may athletics doon, nagba-basketball ako. Tapos, tuwing alas 3 kasi, ito nga yung nakagawian ko, yung magdasal sa alas 3. Kahit naglalaro ako, pumunta ako sa side court, naka-jogging pants ako, tapos nag-pray ako doon sa gilid. May nakikita sa aking isang babae, may anak siyang naglalaro doon siguro binabantayan yung anak niya. Sinumbong ako sa pulis, umihi daw ako doon sa tabi. Sabi ko ganyan. Tapos dinampot ako ng pulis. Dinala ako doon sa opisina namin sa International Student Office. Tapos pinatawag yung superior ko. Tapos inimbestigate ako. Sabi niya, ano bang posisyon mo nang umihi ka? Sabi niya, ganyan. Sabi nung nakatayo ako Sabi ko, nagdarasal ako sa Divine Mercy. Sabi ko, ganyan. Tapos, ano bang suot mo? Sabi nung colonel na Amerikano. Jogging pants po, sabi ko ganyan. Siyempre, pag naka-jogging pants ka, wala namang zipper dito yan Sa harapan, kinakain, ibaba mo yun kapag, kaya nagkaroon ng pagkaintindi yung opisyal na hindi nga ito umihi. Sabi niya, sa bayan namin, sa bansa namin, hindi ko ginagawa yan. Dito pa kaya, napakasela ng mga tao dito, sabi ko. Kaya naunawaan nila na hindi ko ginawa yun at pinalabas ako, nakawala ako. Then yung pulis na nanghuli sa akin, nung magsimba ako doon sa chapel, doon sa kampo, sa loob ng kampo, nakita niya ako. Lumapit siya sa akin at humingi ng dispensa. Siguro naunawaan din niya na talagang hindi ko ginawa yung pinaparatang sa akin.
Kaya doon, sinakluluhan na naman ako ni Lord doon. Marami ng beses na patuloy na nakahandang sumaklolo talaga ang Panginoon. Kinakailangan lang natin yung maramdaman yung presensya niya. Parati siya ang nasa puso natin, nasa isip natin, at hindi pumapalya ang Panginoon. Magagawa niya ang lahat ng bagay na nais niyang gawin. Sa isang click lang, kahit nasa Amerika o saan mang sulok ng daigdig, yung saklolo darating talaga. No? Hindi kagaya sa military, kung minsan pagkagabi na, wala nang air assets na maasahan kasi hindi makalipad yung ating mga helikoptero, kaya yung mga air assets natin. Meron akong nabasa doon sa Lumang Tipan, no? Yung tungkol naman sa pananalaki nung Assyria doon sa Israelita, no? Ang hari doon ay si Haring Ezekias. Itong sumasalakay talaga sila, kinubkob sila napalibutan sila, at nauubusan na sila ng mainom. Halos susuko na talaga sila, no? Kasi karamihan ng tao maangal na, talagang susuko na dahil mamatay sila sa kawalan ng tubig. Kaya may isang propeta na nagsabi, hindi sila makakapasok dito. Kaya lumakas ang loob ng mga namumuno. Then, biro mo ang Diyos ang nakipaglaban para doon sa mga Israelita. Yung kanyang anghel ang sinugo niya upang makipaglaban sa kanila. At lahat ng mga sundalo ng kalaban ay namatay lahat. No? Sila nagtatagaan, dinulo sila ng mga anghel. Kaya makikita natin kung minsan dumarating sa ating buhay na tayo talaga ay pinanghihinaan ng loob, pero parati nating ilagay sa isipan na ang Diyos ay parating nandyan, handang tumulong sa atin. Ano man yung problema natin, sa Kanya tayo lalapit. Siya talaga ang tunay na makakatulong sa atin. Kung minsan kasi, kung minsan nag-iisip tayo ng tao na maaaring makatulong sa atin, yung financial na pangangailangan. Pero bago ka lumapit sa tao, Diyos muna. Unahin natin ng Diyos. Kasi anumang klase ng problema ang ma-encounter natin, financial, lahat, emotional, physical, mental, lahat ng kaya niyang lutasin lahat yan. Kaya iyon ang experience ko talaga na bagamat bilang tao, dumarating talaga yung pagkatao na may time talaga na parang hinang-hina ka na, pero pagka sa Kanya ka humingi ng saklolo, madali kang marirevive, lumalakas ka uli, tapos handa mo namang harapin yung mga problema na dumarating sa ating buhay. Kaya mapalad tayo kasi binigyan tayo ng karunungan ni Lord na every time na magkaroon tayo ng problema, sa Kanya talaga ang tagbo natin. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Ano man po ang ating gampanin, andyan po ang Panginoon. Ano man po ang mga trial na nagaganap sa atin, andyan po, handa po siyang dumamay at sumaklolo sa atin. Ang susunod ko pong tatawagin ay muli pong mag-aalis sa atin ng awitin. Tatawagan ko po si kapatid na Minerva. Magandang umaga po sa inyong lahat. Aawitan ko po kayo para sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo at kapistahan na rin po ng mahal na ina para po sa Kanya. Kung ito nga'y paglalayag, inabot na
pagkat naroon ka. Umiunos ang bigatin at kadiliman ng gabi. Mahiya sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigiling. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pitan. Naway maging hantungan, pinakamimiting kaharian. Mahihiya sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigiling. Mahihiya sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigiling. Salamat po, Ama. Salamat po, mahal na kapatid. Kung ipindikit po natin ang ating mga mata at ninamnam po natin ang awitin ng ating kapatid para po tayong hinehele mula sa kalangitan. Ang susunod ko pong tatawagin na isang alagad, tinatawagan ko po si kapatid na Opel Sangkap. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakasarap pong damhin nung inawit ng ating mahal na kapatid na totoo po yung sinabi ng ating mahal na facilitator na kung mataman lamang po nating pinakinggan para po tayong pinaghihili ng ating Panginoon. Ang ating pong tema ay pagsaklolo. Ako po masasabi ko po sa aking sarili, sa aking buhay na simula po nung makilala ko ang ating Panginoon, talaga pong damandama ko po kung papaano po yung pagsaklolo na ibinibigay niya po sa akin. Maraming iba't ibang klaseng pagsaklolo na pinaranas sa akin ng Panginoon na bilang tao nga po sadya pong hindi po kakayanin. Subalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat sabi nga po, manalig ka lang sa Kanya, ibigay mo ng buong puso ang iyong sarili na kung papaano tumupad ka sa Kanyang panawagan. Sadya nga pong pawang katotohanan na yung pong pagsaklolo niya mararamdaman natin. Kaya lamang po hindi nadarama kung bilang pagkatao pa rin po ang nangunguna sa atin. Kaya ako po sa aking buhay, lagi ko pong idinudulog sa Ama na sa bawat araw po siya po ang manguna. Sapagkat kung bilang pagkatao nga po, hindi po kakayanin na lahat ng pinagdaraanan. Subalit napakabuti po ng Panginoon sapagkat
yung pong pagsaklolo niya sa akin, talaga pong ipinakikita po niya. Kaya nga po ang bawat isa sa aming mga lingkod na hinirang niya sa Espiritong Banal, ganun po silang nakakatupad sapagkat damandama po ng bawat isa kung papaano po ang pagsaklolo na pinakikita po ng Panginoon upang ang bawat isa ay makapagtibay, makalaban. Sapagkat ganun po ang ating Panginoon na ang nais lamang po niya ay makasunod tayo sa kanyang kalooban, hindi po sa kalooban natin bilang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po kapatid, napakaganda na ibinahagi mo. Buhay po ba ang Diyos? Natutulog na po kayo eh. Huwag po tayong magpasubok sa ating Panginoon. Wala po man ang tauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Bagamat nakatunghay po ang ating Panginoon, hindi po umaalis ang Banal na Espiritu sa dakong ito. Kaya po, sa bawat magbabahagi po, unawain po nating mabuti para may mapulot po tayo at sa pag-uwi natin ay mayroon tayong matutunan. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente po. Kung paano nga po ang ating Panginoon ay sa mga kanyang pinagdadaanan ay siya'y sinasaklolohan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapapalad po tayo sapagkat sa araw na ito ay inakain tayo ng ating Panginoon, kaya ikagalak po natin. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kung papaano nga po ako sinaklolohan ng ating Ama, na sa kabila po ng mga pagkukulang, hindi niya po tayo pinababayaan. Sa kaganapan po sa aking buhay, bagamat ako po ay nakalimot, napakalaki po talaga ng pagkukulang ko sa Panginoon. Subalit, yung pagmamahal niya, pilit niya pong ipinararamdam sa akin. Sa katunayan po, sa kaganapan sa akin, ako po ay nadulas. Hindi ko po alam kung paano nangyari dahil
nakatayo lamang po ako sa CR, may inabot lang po ako. Bigla na lang po akong nadulas na tumama po yung puhod ko sa bowl at hindi na po ako nakatayo. Sa mahabang panahon po na pinagkalooban po ako ng Ama ng masayang buhay, dahil nagtatrabaho nga po ako sa Maynila. Doon po dumating yung pagkakataon na halos puro makasanlibutan na po lahat. Wala na pong pagdarasal. Hindi na po siya pumapasok sa aking kaisipan dahil ako po ay nabulag, puro kadiliman po, wala po akong ginawa kundi puro magtrabaho. Iniisip ko po kung paano dadami yung pera ko. Hanggang sa lumala po ng lumala. Sobra po talaga yung mga nagawa kong kasalanan. Subalit napakabuti nga po ng Panginoon dahil kahit ano po pala yung mga pagkukulang mo sa Kanya, yung mga kasalanan mo na hindi ka lugod-lugod sa Kanya, gagawa po siya ng kaparaanan. Yung naganap po sa akin na to, nung una po talagang hindi ko po talaga matanggap. Dahil po sa mga hindi po nakakabatid, ako po ay may kapansanan, napolyo po ako nung maliit ako. Subalit, nung nangganap nga po sa akin, sinisisi ko po ang Diyos dahil sabi ko, bakit naganap po sa akin to? Dahil maliit nga po yung isang pa ako at nagkaroon nga po ako ng polio. Ito pa nga po yung naapektuhan nung pong ako ay nadulas. Sa buhay po pala natin, kung yung inaakala po natin na minsan sasabihin natin sa sarili natin, bakit mo ibinigay? Bakit mo ibinigay yung bakit mo ipinahintulot? Bakit mo ipinahintulot yung magaganap sa buhay ng tao na alam mong yun lang yung paraan niya? Dahil nga po gusto kong makatulong sa pamilya ko. Subalit nung naganap po ito sa akin, parang ipinahiwatig po niya sa akin na kung ano man yung gaganapan sa'yo, kung ano man yung nangyari sa buhay mo, iyon lamang yung kaparaanan. Yung maganap sa'yo na pangit, yung naganap sa'yo na hindi maganda, yun pala yung kaparaanan niya upang may ipapakita siya sa yung maganda. Sa pagdinilay ko po, ito pong naganap sa akin ay hindi pala ito yung sinasabing bakit ako pinarusahan, bakit ako nagkaganito. Dahil sa dati ko pong buhay, talaga pong puro na lang po talaga pera yung iniisip ko. Saya dito, saya doon. Minsan po nagsisimba ako pero nakikipag ano lang po.
Wala po talaga sa puso ko. Subalit nung magpadama po siya sa akin, sa kapahintulutan po niya na maganap sa akin to, doon ko po napagnilaya na ang pagmamahal po pala ng Panginoon ay hindi sa pang-material na bagay lamang. Yung pagmamahal niya, yung aakayin ka niya, ipapadama niya sa'yo na binigay ko lamang yan sa'yo, anak, dahil ikaw ay naliligaw na. Ano man po pala yung pagsubok na dumating sa atin, binigyan ka ng karamdaman, binigyan ka ng problema, pagsubok sa pamilya mo, na akala mo sa sarili mo na wala nang makakatulong sa'yo, subalit andyan po pala ang ating Panginoon. Hindi natin siya nakikita, subalit andyan siya, hinihintay lamang niya na tumawag tayo sa Kanya na siya ang kalahat-lahat, ay siya ang magbibigay sa atin ng lahat. Sa dating buhay ko po, akala ko sapat na yung may trabaho ka. Alam mong sa atin po kasi pag alam natin na may pera na ako, okay, hindi ka na masasadlak. May pera ka, pero pag dumating yung pagsubok sa buhay mo, akala mo yung pera na sinasabi mo na yun yung makakapagpaligaya sa'yo. Subalit, kahit po pala gano'ng karami yung pera mo, ikaw pa yung pinakamayaman sa buong mundo. Kapag wala yun sa'yo ang Panginoon, wala pong silbi yun. Dahil yung po yung kapahintulutan niya na binigay sa akin, sapagkat yung pagsaklolo niya, ito lamang po yung kaparaanan na kung hindi mo po niya pinadama o pinahintulot na maganap sa buhay ko, siguro wala po ako dito ngayon. Sapagkat ang Ama po sobrang mapagmahal. Ang sabi ko po nun sa sarili ko, hindi ko po alam bakit may kaibigan ka, marami kang salapi, masarap ang mga kinakain mo, subalit mayroon pong kulang. Hindi ko po alam kung bakit mayroon pong kulang sa aking pagkatao. Gusto ko na po nung sabihin na parang gusto ko nang magpahinga, hindi po yung gusto ko nang mamatay. Yung parang pagod na po yung isip ko, yung kalooban ko, marami ka namang kumbaga yung hindi ka naman hirap sa buhay. May pera ka naman, may trabaho kang maganda, nabibili mo naman, subalit parang talagang may kulang. Sabi ko po nun sa sarili ko, parang gusto ko na yung ayoko na dun sa malayo, gusto ko na yung tahimik, gusto ko yung payapa yung isip mo. Marami kang ang pera pero wala yung kapayapaan. Ito po yung hinihintay ng Panginoon sa atin. Yung bakit hindi natin makita? Bakit hindi natin siya madama? Sapagkat saan po ba nanggagaling yung mga kinakain natin, yung mga damit natin na sinusuot, yung ulan, yung hangin, yung tubig, na kapag ito ay nawala, anong buhay po kaya yung ating makakamtan? Sa Kanya po ang kalahat-lahatan.
nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat ako po ay kanyang sinaklolohan. Ginawa niyang kaparaanan yung pinahintulot niya sa akin na nararamdaman ko po na hindi niya po ako pinababayaan. Iba po pala yung kapanatagan na nung hindi po ako napupunta dito, talaga pong alam po ng Ama na kung ooperahan po ako, may pera naman po kaming pampa-opera. Subalit, may pera ka man, pero andun yung gulo sa isip mo. So ngayon po, hindi naman po ako inoperahan, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung pong buto na hindi po nagtugma nung sinamiento, nagdugtong na po siya. At yung pong kapanatagan na naramdaman po naming pamilya, yung kapayapaan, hindi po maigpapalit ng gaano karaming pera. Yung pong galak na naramdaman ko, ay yung pagmamahal po ng Panginoon sa akin. Hindi po yun matutumbasan ng kahit anong bagay. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa magandang ibinahagi mo. At tayo ay nagkaroon ng inspirasyon kung paano nga po na sa dati niyang buhay na puro ang iniisip niya ay makamundong bagay. Subalit nang nakilala niya ang Panginoon sa kanyang pagkakadulas sa CR, ay doon niya nadama at paano nga ang Panginoon ay agad-agad sumaklolo sa kanya. Ang susunod po pong tatawagin upang magising ang ating kaisipan, tatawagin po ang ating Mami Beth Chico. Salamat, mahal na kapatid, aming dakilang Ama. Pabayaan niyo po na sa simpleng kaparaanan ay maidulog ko ang mga kapatid ko na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito, sa araw na ito. Hindi man po sila magsalita, subalit bilang Diyos na makapangyarihan, batid niyo po na mayroon silang mga personal na kadahilanan kung bakit sila ay nandirito at tumugon sa iyong panawagan. Nawa po, Ama, ay saklolohan mo sila sa kanilang mga karaingan sa buhay, maging ito'y karamdaman, maging ito'y may kinalaman sa pakikitungo sa kapwa, maging ito ay may kinalaman sa kanilang kabuhayan. Nawa po, Ama, maunawaan ninyo ang nilalaman ng kanilang kalooban at maramdaman nila ang pagsaklolo mo upang makintal sa kanilang kaisipan na kayo nga lang pala ang dapat tawagan. Ang makilala kayo ay sapat na upang ang lahat ng kanilang mga dinadala sa buhay ay magkaroon ng katugunan sa pamamagitan ng pagdama nila sa pagsaklolo mo na gagawin sa kanilang buhay. Amen. Magandang umaga pong muli sa inyo, mga kapatid. Nawa po ang isang simpleng panalangin ay naramdaman ninyo upang maging katugunan, anuman po ang dinadala ng puso't kaisipan ninyo sa sandaling ito na kayo ay inakay ng Ama upang makaniig kayo ng ating dakilang Ama sa kaparaanan niya at hindi sa kaparaanan ng tao. Kaya ang kininyo po, mahal na kapatid, mga minamahal kong kapatid, sa inyong pananalig at pananampalataya, naway maramdaman ninyo, hindi man ngayon, maya-maya, pagdating nyo sa bahay, mamayang gabi o bukas pa man, ang pagsaklolo na gagawin sa inyo ng Ama. Amen? Sapagkat ang lahat po ay ipagkakaloob ng Panginoon sa takdang oras, sa takdang panahon.
Kaya wag po kayong maiinip. Patuloy po kayong manalig. Yan po kasi yung test na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po merong mga nagaganap sa buhay natin na parang hindi na natin kaya. Iyan po yung test ng ating Panginoon upang masukat ang laki ng inyong pananalig sa Kanya. Amen? At kapag po nadama na ng Panginoon ang katapatan ng inyong puso, ng iyong ganap na pananalig sa Kanya, meron po bang hindi siya tutugunin, anuman po yung idinudulog ninyo sa Kanya? Tutugunin niya. Maging makatotohanan lamang tayo, at alam nating makabubuti ang hinihiling natin sa Panginoon, walang hindi po siya ipagkakaloob sa atin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi maramot. Ang Diyos ay mapagbigay, siya ay maawain, siya ay mapagmahal. Hindi na naisin ng Diyos na kayo ay magmukmok sa inyong tahanan at dinadama ninyo yung mga dumarating na nakabibigat sa inyong damdamin. Hindi po maramot ang Panginoon. Ang nais niya sa bawat anak niya, makita niyang may saya kayo sa inyong mukha. Kapag nalulungkot kayo, nalulungkot din siya. Kaya pag nababakas ng Ama ang kalungkutan nyo, kumikilos siya, sumasaklolo siya upang ang inyong kalungkutan ay mapalitan ng kagalakan. Amen? Naniniwala ba kayo sa ganon? Yung hindi naniniwala, kulang ng pananampalataya, kulang ng pananalig. Subalit kung ang ito ay nasa sa inyo na, naku po, sasabihin ko po sa inyo, napanakupo po ako, sapagkat dama ko po sa dating buhay, masyado ko pong sinuseryoso yung buhay ko. Kaya ako'y napapahinagpis, ako'y napapainakupo, sapagkat hindi ko paganap na kilala ang Diyos na sasaklolo sa akin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang pagsaklolo ng Diyos hindi naman yung derechahan. Na may karamdaman ka, derechahan, pagagalingin yung karamdaman mo. Ang pagsaklolo ng Diyos ay hindi derechahan na kulang ka sa ganitong bagay, may pupunta sa'yo, o eto yung pangangailangan mo. Hindi po, hindi mananaog ang Panginoon at ilalagay sa palad mo kung ano yung mga pangangailangan mo. Kundi, gagamit din siya ng taong katulad natin. Na kung tawagin ng banal na Espiritu, sila yung mga anghel na isinusugo ng Panginoon upang matugunan yung ating pangangailangan. Amen? Kaya halimbawa po, magbibigay po ako ng halimbawa, kung meron kang kapatid na nalulumbay, nalulugmok sa kanyang kalumbayan, at gagamitin ka ng Panginoon bilang anghel niya, magkakaroon po ng udyok sa inyo na puntahan mo yung kapatid mong nalulumbay upang iyong aliwin. Sino ang kumilos? Ako? Hindi ako ang kumilos. Ginamit lang ako ng Espiritu ng ating Panginoon upang ako ay maging instrumento na ang kapatid kong lugmok na lugmok sa kalumbayan ay aking pagalakin. Sa paanong kaparaanan? Babahaginan po niya ako ng mga salita. Mga salitang sasambitin ko sa kapatid kong nalulumbay upang siya'y magkaroon ng pag-asa at kagalakan na magbibigay ng motibasyon sa kanyang buhay. Amen? Kaya't maging mapagnilay po tayo mga kapatid, sapagkat sabi nga, laging dalawang espiritu ang lumulukob sa tao. Kapag ka ang naging pag-aata sa iyo ay damayan mo ang kapatid mo sa kanyang kalumbayan at napagalak mo siya, magpurik at magpasalamat sapagkat mabuting espiritu ang gumamit sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, kung nalulumbay na yung kapatid mo at ang kalumbayan niya sa halip na maalwan siya ay nakadagdag ka pa sa kanyang kalumbayan, dumulog ka pa rin sa Panginoon. At hilingin mo sa Kanya na nawa ay gawin kang instrumento upang ikaw ay magdulot ng kagalakan sa iyong kapwa. Kaya mga kapatid, ito po ang importante. Lagi po tayong magninilay sa paggamit ng Panginoon sa ating mga katauhan upang maramdaman natin kung tayo ba ay anghel na may pakpak na isusugo niya sa ating kapwa o tayo ba ay anghel na may buntot na isusugo sa ating kapwa. Napaka-importante po ng ganap na pagninilay. Amen? Ito po ay naganap sa akin. Ngayon lang, kanina lang po. Ako po kasi, nabanggit ko na po sa inyo yung
dalawang matanda na ginamit ako ng Panginoon para magkaroon ng kagaanan ng kanilang karamdaman. Isang 80 plus at isang 60 plus na po yung matanda. Yung isa, ang naging problema, napakataas ng presyon, 240 over 100 something, na siya ay na-ospital, subalit ang kanyang pagkaka-ospital ay hindi nagkaroon ng magandang improvement sa kanyang katawan. At yung isa naman, paralyzed na siya sa loob ng mahabang panahon na hindi nakakatindig, basta nakaupo lang siya, kung saan siya maupo, doon na lang siya. At nang puntahan ko po siya, dahil udyok sa akin ng Panginoon, udyok ng Panginoon yon kasi makakabuti eh. Ginamit akong anghel ng Panginoon para sa kanila. Nang puntahan ko po talaga yung isang 80 plus, parang lantang gulay. Lumbay na lumbay ang kanyang kaanyuan. Parang katapusan na ng mundo para sa kanya. At yung isa naman, hindi na ikikilos ang kanyang katawan. Sobra ang pamamanas ng kanyang braso. Sobra ang pamamanas ng kanyang binti. Tumugon ako sa panawagan sa akin ng Panginoon na masaklolohan ko sila. Pinagtiyagaan ko sila, binanyusan ko sila ng 9 na araw, at hindi naman kami binigo ng Panginoon. Paano kami bibiguin? Ginamit lang ako. Siyempre, pag ginamit ka, na tumupad ka at maganda yung layunin, magdudulot ng kagalakan dun sa tao na pinuntahan mo, na sinaklolohan ng Panginoon sa pagkatao mo. Alam niyo po, pagkatapos ng 9 na araw, yung 80 years old and above, bigla pong sumigla. Abay, nung pong mga 7 at 8 na araw, hindi ko na po dinadatnan sa bahay. Nangangapit bahay na po. Naglalakad na po at nakikipagkwentuhan doon sa kanyang mga kapitbahay. At yun naman pong isa na puro manas ang katawan, dinatnan ko po. Dati daw po kasi talaga hindi nakakatayo. Upo lang talaga siya. Dinatnan ko po, pinapractice nung asawa. Naglalakad, hawak-hawak na lamang po sa kamay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagalak sila. Pagsaklolo ng Diyos ay ibinigay sa kanila kasi depressed na eh. Feeling nila, isang bulate na lang ang hindi pumipirma at mamamatay na sila. Sa pagsaklolo ng Ama, binigyan ng kasiglahan ng katawan at naramdaman nila ang pagkilos ng buhay na Diyos sa kanilang buhay. Siyempre po, tapos na po yung mission ko. 9 na araw natapos ko na. Alam niyo po, hindi lumubay ng pagsaklolo ang Ama. Sa paanong kaparaanan? Ipinapadama sa akin ng Ama kung sila ay nananabik sa kanyang espiritu. Kaya pag bigla akong sumulpot sa kanila at dinalaw ko, nakikita ko po yung kanilang kagalakan. Nakikita ko po yung kanilang kaligayahan sa muli kong pagdalaw sa kanilang tahanan. Ako ba yon? Hindi. Tumalima ulit ako sa kalooban ng Ama na sila ay puntahan ko sapagkat muli akong sasaklolo sa kanilang kalumbayan. Siguro po naganap po yun buhat nung natapos ang banyos, 2 beses po kaninang umaga. Kahapon pa lang po kasi pinapadama na po sa akin ng Panginoon. At kaninang umaga hindi na ako mapakali. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Pinlano niya lahat ang mga gampanin ko sa bahay. Maaga akong nagluto, maaga akong nag-prepare ng juice ng kabiyak ng puso ko. Kasi po, pag pinuntahan ko sila, hahaplusin ko. Pag hinaplos, persado yung muscle mo. Kaya yung muscle mo sa kamay, hindi maaaring mabasa. Maglilitawan ng ugat. Kaya yung pong mga ugat ko sa kamay, marami na din pong lumitaw kasi hindi rin po ako nag-ingat. Hindi ko po dinama yung habili ng Ama na ipahinga ko muna yung kamay ko bago ko basain. Kaya po kanina, maaga ako sa palengke, nagluto po ako ng ulam namin maghapon para hindi na mabasa yung kamay ko. Alam niyo po, pagdating ko po, hindi po ako nagpakita. Sinurprise ko po talaga. Nung nasa likuran ako, sabi ko, "Hello, Selly." Alam niyo po, bigla siyang gumanyan. Sabi niya, "Naku, papuri at pasasalamat sa Ama." Sabi niya sa akin ganun, "Kahapon ko pa ine-expect na darating ka." Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya, muli ko na naman siyang napaligaya. At yung 80 years old, yung 80 plus, kaya po pala nagmimithi din. Kinumusta, napakabilis eh. "Ay, kumusta po kayo?" Abay, naglalakad, napakabilis. Kaya lang, meron siyang kaya lang po. Sa palagay nyo, ano lang yung kaya lang po? Kaya lang po,
sabi niya sa akin, hindi ko po maitaas yung kanang braso ko. Hindi tiniis ng Ama. Sinaklolohan sa aking pagkatao. Hinaplos ko yung braso hanggang sabi ko, taas, taas, sumusunod, taas, 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 taas. Nung nakaganyan na, ibitin mo, wag mo munang itataas. Tingnan natin kung kayang i-control ng muscle mo. Nung makaya, taas, taas, taas. Nagpalakpakan kasi naitaas na niya ng todo-todo ang kanyang braso. Napakabait ng Diyos. Magtiwala lang tayo. Ang pagsaklolo niya, hindi kukupas, hindi magmamaliw habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Sige ulit, baba mo. Ay kako, may lamok, ayan sa harapan mo, patayin mo kako ng 2 kamay mo, ay yung kako malayo-layo sa'yo. Kunyari lang yun, pero wala naman lamok. Ginawa ko lang kaparaanan yun para ma-stretch niya yung 2 braso niya. Alam niyo po, akala nga niya may lamok. Sabi niya, pa, ayan sa ulo mo. Kumilos ang Diyos. Unat na unat ang kanyang braso. Pamamaraan ko ba yon? Hindi. Pinaisip sa akin ng Panginoon kung paano yung gagawin ko upang muli ay masaklolohan ko siya. Akala ko po mission accomplished na ako. Hindi pa po pala. May pangatlo pa. May pangatlo pa. Nakita ko po sa Facebook yon, talagang nakagulapay na. Ex-kapitan po ng matagal-tagal na sa aming barangay. Kaya lang po ang nalulumbay ako, binahaginan ko ng sinaklolohan ng Panginoon sa pamamagitan ko na binahaginan ng mga inspiring messages mula sa Ama. Alam niyo po ang kinalungkot ko. Wala na po yung isip niya. Kung ano-ano na po yung sinasabi. Ang nililitan niya sa akin nung kapitan pa siya 30 years ago na wala na po yung kaisipan niya. Kaya wala man po, ano man po yung iparating na mensahe ng banal na Espiritu, hindi na po naa-absorb. Pero kumilos pa din po ang Ama. Pumikit po ako, nanalangin ako. Sabi ko, Ama, nawa po ay payapain niyo ang kanyang kaisipan at ang mensaheng ipahahatid niyo sa kanya, kahit man lang kapraso, meron siyang naganap. Sumaklolo ang Panginoon. Nung bagong dating ako na parang talagang makina na ganyan ng ganyan yung bibig niya, purihin ng Ama, biglang tumahimik. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, sa ganung kaganapan, kaharap yung anak na nag-aalaga, umiiyak, tumutulo ang kanyang luha. Sapagkat naramdaman din niya ang pagsaklolo ng banal na Espiritu sa kanyang tatay. Ay, salamat. Nakatatlo na ako kaninang umaga. Mission accomplished, sabi ko. Nung ako'y tatayo na, tunog ng tunog yung cellphone ko. Sinagot ko. Ang tumatawag, isa din naming malapit din doon sa amin ng bahay. May problema naman sa kanyang anak na kolehiyala. Ano po ang problema? Napakatagal na raw nung kumakati-kati sa muka. Ang dami na daw naubos na gamot para doon sa kumakati sa muka. Pero yung pangangati, paulit-ulit. Sabi niya, Kapitana, saan po ba kayo? Andito ako sa Aldama. Kasi po, bla 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 bla. O sige, intayin mo ako sa bahay. Nasaan ba kayo? Nasa palengke po. Bumibili po kami ng gamot na ointment para po dito sa anak ko. Sabi ko, wag ka nang bumili ng ointment. Sabi kong ganun sa kanya, punta ka dito sa butika na to, bumili ka ng Aksibal, dalin mo dito sa akin. Alam niyo po, sa kalumbayan ng Ama, na nag-a-abroad daw siya yung madalas daw naliligalig siya pag tumatawag yung asawa niya, sasabihin na puro butlig-butlig, yung dalaga pa naman, maganda pa naman, pero para bang bungang araw na dikit-dikit na napakakatiraw. Alam niyo po, inintay ko, tinimpla ko ang Aksibal. Sabi ko, saan ka ba galing? Kasama po ako ni tatay, naghahanap po ako ng ointment. Hindi kita pwedeng applyan ng Aksibal ngayon. Maghilamos ka muna. Kasi galing ka sa labas, naka-absorb ka ng alikabok, naka-absorb ka ng kung ano-anong amoy, dapat yung mukha mo malinis. Umuwi ka muna at maghilamos ka, linisin mo yung braso mo, hanggang kilikili daw kasi, saka hanggang dito. Linisin mo, saka kita applyan. Kumilos ang Diyos, sinaklolohan siya. Pagka-apply ko po ng Aksibal, siyempre may kasamang panalangin. Sabi ko po sa kanya, habang nagkukwentuhan kami nung papa niya,
At ipinahihiwatig ko sa kanya, sabi ko, oy, baka mabalita sa barangay natin na ako'y albularyo, ha? Hindi ako albularyo. Baka sabihin, ako umalis ako sa trabaho, mag-aalbularyo lang pala ako. Hindi ako albularyo. Gumaganap lang ako ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat nais niya kayong saklolohan. Amen? Alam niyo po, siguro mga 30 minutes nag-share ako sa kanya kung ano yung kaloob ng Diyos sa akin, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Bago po umalis, sabi ko sa dalaga, tingnan mo yung mukha mo, tumingin ka sa salamin. Alam niyo po, nangingilid ang luha niya. Sabi niya, isang pahid pa lang po, isang apply pa lang po, nakita na agad yung unti-unting nawawala, yung maliliit na butlig sa kanyang mukha. Ako ba yon? Hindi. Ginamit lang ako ng Panginoon upang saklolohan sila sapagkat batid ng Ama kung gaano sila humihingi ng awa at habag sa karamdaman na kanilang nararamdaman. Amen? Ano po ang summary nito? Ano po ang pinaka-summary ng pahayag ko sa inyo? Mga kapatid, maging tapat lang tayo sa Diyos. Maging tapat lang tayo sa Kanya. Huwag tayong magtatalo-sira sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya ng may katapatan at kababaan. Mararamdaman ninyo ang napakabilis na pagsaklolo ng Diyos sa inyo. Amen? Baka sabihin nyo, naku, Tita Beth, hindi totoo yan. Bakit ako? Tagal-tagal ko nang nananalangin sa Kanya, hindi niya ako sinasaklolohan. Tanungin mo yung sarili mo. Yung bang pananalangin mo yung ba ano ba tawag doon? Yung solemn prayer talaga. Sa Tagalog, ano ba yun? Ano yun? Taimtim. Taimtim ba ang pananalangin mo sa Kanya? Pangalawa, nung bang nanalangin ka sa Kanya, nanalangin ka ba ng may kababaan? Pangatlo, nang manalangin ka ba sa Kanya, malinis ang puso at kalooban? Kapag hindi, ang sagot ninyo sa mga katanungang ito, dagdagan nyo. At mararamdaman ninyo na totoo pala ang ibinahagi ni Tita Beth, na kapag pala nagawa ko yung mga bagay na yon, 100% mararamdaman ko ang pagsaklolo ng Diyos sa buhay ko. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Nakapulot po ba tayo ng inspirasyon sa binahagi ni Mami Beth? Nakapulot po ba tayo? Ano po yung napulot natin? Di po ba yung sabi nga po binahagi ni Mami Beth na panabikan natin ang ating Panginoon? Paano po natin pananabikan? Sa pamamagitan po ng mga banal na aral at salita ng ating Panginoon. Di po ba? Amen po ba? Kaya po anuman ang ating mga karamdaman, pinagdadaanan sa ating buhay, handa po ang ating Panginoon na sumaklolo sa atin. Ang susunod ko pong tatawagin upang sa bawat araw na kanyang pinagdadaanan, sa bawat araw na kung paano nga po ang Diyos ay sumaklolo sa kanya, tatawagin ko po si Kuya Alan. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Salamat po sa magandang tema yung pagsaklolo. Katotohanan po yung sinabi ni Mami Beth. Sa lahat po na nagbahagi. Ako po talagang sa pinagdaanan namin, sa buhay namin na aking kabiyak na kailan lang umalis at pumunta na sa nandun na po siya sa piling ng Ama. Talaga pong hanggang sa dinanas niya, talaga pong di mo makita sa kanya kung ano po yung pinagdaanan niya. Napakatatag po niya. Nagpatibay po siya na talaga pong nandun pong pananampalataya niya na
Sinasakluluhan siya ng ating Panginoon. Hanggang siya ay nasa ospital, sa pamagitan po ng ating mahal na Apo Konsing, talaga pong hindi po siya iniwanan. Talaga po sa buhay namin, talaga pong kumilos ang Diyos. Kahit manaka-naka, dumadaan sa isipan mo, lagi ko po siya nararamdaman pag ako'y nakatulog sa maliit naming altar. Pag alas 3 po na madaling araw, nagalay po ako na panalangin. Alas 12, alas 3, nagalay ako ng panalangin. Pagbalik ko ng tulog, nagpaparamdam na po siya sa akin. May binubulong siya sa kaisipan ko na magpakatatag, magpakatibay ako sa mga alaga na iniwanan sa akin ng kapatid niya. Inabilin din sa akin yung isa nilang kapatid kasi yung medyo masyadong minsan talagang matigas ang ulo. Kahit nandun niya yung magulang, talagang gumagawa pa rin ng minsan talagang Inabilin niya po kanina sa akin nung madaling araw na pagsabihan ko yung bata. Kasi lagi ko sinasabi sa mama, gusto ko makipagniig sa kabiyak ng puso ko. Paparamdam mo po siya sa akin. Doon po, mga ilang araw na po siya nagpaparamdam sa akin, may binubulong, binabagi sa akin kung anong gagawin ko sa sarili ko. Kaya napakabuti ng Panginoon, nandyan po yung pagsaklulo niya sa akin. Talaga pong ano man pagdadaanan mo, pag talaga pong tapat at totoo yung pananampalataya mo, ano man niniling mo sa Kanya, talaga pong binibigyan niya ang saklolo niya. Kaya sa tuwing na sinasabi ko, Ma, alam ko sa paglilingkod ko sa araw-araw, kasama kita, wala mang katawang lupa mo, alam ko yung espiritu mo, ginagabayan mo ako at sa ating mahal na Panginoon. At higit sa lahat, ang ating minamahal na Apo Konsing, wala man dito, talaga pong, alam ko sa pag-uwi niya, meron po siyang babagi sa atin. Sa lahat po na may pinagdadaan sa buhay, wag po tayo panghinaan. Lumaban po tayo. Nandyan na ang Diyos. Nandyan ang minamahal na Apo Konsing, mga kapatid natin na ginagamit din ng ating Panginoon. Sila Mami Beth, sila Mother. Talaga pong totoo po yung mga binabagi nila sa atin. Kahit wala man ng mahal na Apo Konsing. Pag ninilayan natin yung mga binabagi nila, talaga pong parang nandito na rin po ang ating minamahal na Apo Konsing. Amen po ba? Yan na lang po at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid, sa binahagi mo. Totoo po yun, na kung ano man po ang pinagdadaanan, sa Panginoon po natin iyalay, sapagkat siya lang po ang nakatutunghay at nakakatarok ng ating damdamin kung ano man po ang nagaganap sa ating buhay. Ang susunod ko pong tatawagan na ay mag-aalay po ng awitin. Tinatawagan ko po ang kapatid na Pilar.
Isang mapagpalang umaga po sa pahapon na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap po ng damhin ng simoy ng hangin. Ano po? Gayon din po, damhin natin, nakapiling natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Kaya wag po tayong malumbay, sapagkat ang pagsaklolo ng ating Diyos na buhay ay laging nariyan. Amen po ba? Para po sa inyong lahat ang awiting ito. Where there is fear, I cannot lay. Where there is fear, I can hear. Where there are roads, I can buy. And a hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Crown me on passion, that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are roads, I can release. Where there are captives, I can free. And anchor, I cannot be. Lord, grant me strength, crown me compassion, that I may be your heart today. When comes the day I dread the sea of broken wall, compel me from myself, that your people I may be whole. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Crown me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope, that I may be your heart today.
that I may be your heart today. Salamat po. Nawa po sa tuwina, maramdaman natin ang pagsaklolo ng ating Diyos na buhay. Salamat po, mahal na kapatid. Mas lalo po nating magising ang ating isipan at gumaan ang ating pakiramdam. Tinatawagan ko na po ang ating Mother of the House, si Mami Marisa. Salamat po, Ama, na sa bawat araw, sa dakong ito ay patuloy ka nagpapadama. Lumilingap, sumasaklolo, at hindi nagsasawa upang apuhapin ng iyong mga anak na wala man ang inyong kinalugdan ng aming mahal na po Kunching. Subalit ikaw ay naririto, nagmamasid, dumadama, at nagbibigay. Nawa po, Ama, ang lahat ng mga anak mong tinawagan mo sa araw na ito'y madama ka. Sa kaibuturan ng kanilang puso ay magkapita ka upang madama nila ang pagsaklolo mo na ang kaya mong gawin ay hindi magagawa ng tao. Ang magagawa mo ay hindi makakaya ng tao. Kaya nawa po, Ama, sa pagkakataong ito, gabayan mo po ang bawat isa at saklolohan na mabigyan sila ng malawak na pangunawa, malalim na pagtitiwala sa iyo upang mawawaan nila kung sino ka, at ano yung kaya mong ibigay para sa kanila. At nawa ang mga anak mong tinawagan mo sa araw na ito ay ganap kang makilala at madama sa kanilang puso na hindi ka man mahawakan at masilayan. Subalit makapapasok ka sa kanilang pusong tinataglay upang siyang magbigay daan na ikaw ay tanggapin nila sa pamamagitan ng iyong Espiritu na kaparaanan ng iyong pagsaklolo upang ang liwanag na ito ay ang katotohanan, ang dulot para sa tao. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, hindi ko alam. Luha ng galak, mixed emotion po sapagkat pinadadama ng Ama kung paano yung binaybay ni Mami Beth ang paglilingkod ng Diyos sa tao, nagamit ang tao, at ang mga nauna pong nagbahagi na nakatanggap ng paglingap ng Diyos at pagsaklolo. Sadya nga pong kung mababatid lamang po ng lahat ng anak ng Ama at hindi po ibabase sa mga material na bagay na ibinibigay ng Diyos, ang pagtitiwala sa Kanya, halos minuminuto, sigo-segundo, ang pagsaklolo ng Diyos ay hindi nawawala. Amen po ba yon? Sapagkat, katotohanan po, kung nahimay niyo po ang pagbabahagi ng mga kapatid ko, lumuluha rin po ang ating Panginoon sa habag, sapagkat hindi siya madama ng tao. Lumuluha siya at nalulumbay, sapagkat huli po siyang nakikilala ng Diyos kapag wala na silang malapitang tao. Last choice na po lagi si God para hingan siya ng saklolo ng mga anak niya sa mundo. Amen po ba yon? Bakit nagaganap ito? Kaya dumaratal po yung mga pagkakataon na kapag lumapit sila sa Diyos, sa kabila ng wala silang ipinondo, sadya nga po talagang masasaktan. Sapagkat maaaring sabihin nila na, bakit hindi ako naririnig? Naririnig ka, mahal na kapatid ko. Bakit hindi niya ako natutugunan? Yun ang katanungan. Ano ang kulang? Hindi ang Diyos, kundi ikaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang katotohanan. Ang pagsaklolo ng ating Panginoon ay paglingap niya. Kaya ang bawat nililingap at binibigyan ng saklolo ng ating Panginoon dapat magpahalaga. Amen? Ikaw ba ay nagkakamal ngayon ng maraming salapi? Paano mo ito ginagamit? Kung hindi mo kilala ang Diyos, maaaring sabihin mong, galing ito sa pagod ko, galing ito sa katalinuhan ko, galing ito sa hirap ko, pawis ko ito, yun ang sasambitin ng tao. Subalit hindi mo natanong, saan ang galing ang buhay ko?
sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya minsan po, nagsasuffer po yung pamilya natin dahil doon sa kaganapan na hindi natin alam na mayroong totoong may-ari ng buhay natin na nalilimutan natin. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Maaalala na lang natin uli kapag kailangan natin uli yung saklolo, kapag hindi ka na kaya ng pera mo, pag hindi na kaya ng karunungan mo, pag hindi na kaya ng tao na lalapitan mo o kahit sino pa. Mga kapatid, wag natin itong gawin sa Diyos na siya ay nagiging panakip butas lang ng mga anak niya sa mundo. Sapagkat ang ating Panginoon, kapag sumaklolo siya at nabasa niyang tapat ang puso mo, wala siyang kondisyon na sasabihin sa'yo, kundi kusa niyang ibinibigay kahit hindi mo ito hingin. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ay nararanasan ng mga anak ng Diyos. At may pasubali siya. Kung ano man ang nakikita mo sa kapwa mo na pagsaklolo ng ating Panginoon, huwag mong kainggitan. Kundi ipagnilay mo, gaya ng sinambit ni Mami Beth, araw-araw pagnilayan natin yung nagaganap sa buhay natin na ibinibigay ng Diyos sapagkat hindi tao ang gagawa nito. Amen po ba yun? Maaaring tanungin natin, bakit ganito ang pagtrato sa Kanya ng Diyos? Bakit ganito yung mga pagpapalang binigay sa Kanya ng Diyos? Kapag pumasok na sa isip mo ang pagdaramdam at inggit, bakit ganon ang ginagawa ng Diyos sa kapwa mo, mawawala ka sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, suriin po natin at liripin kung anong kagustuhan ng Diyos. Ang pagsaklolo ng ating Panginoon, ayon sa Kanyang kalooban na aking naramdaman, ayaw niya ng may nasasayang. Amen? Ayaw niya na kung paano niyang ipinagkatiwala ang 1,000 dahil siya'y mangmang, anong ginawa? Ibinaon lang sa lupa at hindi tumubo. Kaya anong sabi niya? Hangal. Bakit hindi mo pinalago? Kaya mga kapatid, kung paano tayong sinasaklolohan ng ating Panginoon, gamitin po natin ito sa mabuti. Material man yan, o kahit ano pa man, gamitin po natin sa mabuti. Sapagkat, kung gamit ba ng katawan mo para magkamal ng yaman at taglay mo, hindi yan mula sa'yo. Kundi yun ay pinahintulutan ng Amang ipagkatiwala sa'yo para gamitin mo sa mabuti. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Hindi sa sugal, hindi sa pambababae, hindi sa patay-sindi na saklab, at hindi sa kung anumang bagay na walang katuturan. Kaya mararamdaman mo na kapag ito ang ginagawa mo, hindi man ang kapamilya mo, ang kabuuan ang gumagawa nito, sigurado may pagtapik na gagawin ang Diyos sa'yo para magising ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakukuha niyo po ba ang nais ko pong ipahatid sa inyo mula sa ating Panginoon? Opo. Kaya hindi tayo maaaring magmalaki sa Diyos sapagkat hindi magiging kabayaran ng pera mo para humingi ka ng saklolo. Kundi ang panuntunan lang ng ating Panginoon ay yung katapatan ng puso mo. Kung gaano katapat ang pananalig mo pagtitiwala sa Kanya na siya'y Diyos na buhay, na hindi mo man mahawakan, hindi mo man makita, subalit kung kayong dalawa'y magkalapat, pikit lang ng iyong mata, hindi mo pa nasambit ang labi mo, ang saklolo niya nariyan na. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Nararanasan niyo po ba yun? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Kaya may gawain ganito na ipinamulat ng ating Panginoon at binahagi sa ating mahal na Apo Kunching upang tayong lahat ay maulatan ng tama. Sapagkat alam ng Diyos, yung hindi pa magaganap na hindi natin alam, alam na ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya mahal na kapatid, wala ka mang karamdaman, huwag mong ilagay sa isip mo ang nararamdaman mo. Ang Diyos ang may-ari ng buhay mo at kung paano walang nakita ang doktor, gagaling ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, ang ating Panginoon mayroon siyang isinasaalang-alang. Amen? Totoo po yun. Mula sa banal na tipan, kung kayo'y magbabasa, mayroon siyang salitang alang-alang sa'yo. Alang-alang, mayroon siyang isinaalang-alang. Kapag ikaw ay isang tapat, na nagpapakatapat, na nagsusumakit na maging tapat, dumaraan ka man sa pagsubok, ang kapwa, pamilya mo. Subalit dahil mahal ka ng Diyos at alang-alang sa'yo, dahil ganun siya magmahal, tutulungan pa rin niya. Amen po ba yun? Ano pa kaya? Yung nagsusumakit na maging tapat, pababayaan kaya ng Ama? Hindi. Hindi mga kapatid. Kaya kung paanong tinura ni Mami Beth, pagnilayan natin ang bawat nating ginagawa, pagnilayan natin yung bawat nagaganap na ibinibigay at pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin, sapagkat sa aking pagninilay po, sa aking sarili,
Inakay niya ako, hindi para ang sarili ko'y akin lang, kundi hindi ko na pag-aari ang sarili ko, kundi ito'y pag-aari ng Diyos na kung ano ang nasa niya, kailangan tumupad ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At hindi mahihirapan ang isip ng tumutupad sa Diyos. Hindi mahihirapan ng damdamin. Hindi magsasalita, wala akong ganito. Kundi ikaw ay susunod lang sapagkat ang nag-uutos at nag-aatas sa'yo, lahat siya ang may-ari nun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ngayon ko nasuri na sabi ko nga, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Na ang lahat nga po ay may takda kung ang pahintulot at pahiwatig ng ating Panginoon ay para makilala mo siya sa kabila ng kaaliwan mo at kalibangan sa pagmundo. May nagkasakit sa pamilya mo, may nawala sa kabuhayan mo, wag kang magtanong. Kundi suriin mo, tanungin mo ang sarili mo, bakit? At doon, ipapaunawa sa iyo ng Espiritu, ng banal na Espiritu, anak, nagkulang ka sa nagpahiram ng buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya halina po kayo. Akin po na pagnilayan, halos itong buong linggo, ang kapahayagan sa banal na misa, sa mga misa araw-araw, ay ang pagsunod natin sa Diyos. Ang pagsunod natin sa Diyos ay isang pagsaklolo ng Diyos sa atin. Amen po ba yun? Sapagkat hindi na tayo hinayaan na sa mundo tayo mamuhay, na mundong-mundo. Ito pong, bakit kayo naririto, bakit ako naririto, bakit tayo naririto, isang pagsaklolo ng Diyos sapagkat mahal niya tayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? May nais siyang ipaunawa. Bakit kita inakay, anak? Bakit kita binuksan? Bakit kailangan mo manabik? Sapagkat mayroon akong ibinababa araw-araw na saklolo sa'yo na anuman ang dinadala ng isip mo ay magbibigay kapayapaan sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Anak, wala ka bang salapi? Hindi ko yun mailalaglag na mula sa kalangitan. Kaya kong giyagisin ang isip ng tao para gumamit ako at ibigay sa'yo. Subalit may panuntunan. Kapag ginawa ito sa'yo ng Diyos, huwag mo siyang abusuhin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag mo siyang abusuhin. Sapagkat kung ito'y nagagawa natin sa tao na gawin na abusuhin ang tao, anong ginagawa sa atin ng tao? Halimbawa, umutang ka ng umutang. Dahil tao siya, pwede kanya ipakulong. Pwede kanya idemanda. Pwede kanyang singilin araw-araw. Subalit ang ating Panginoon, kapag pinadama mo sa Panginoon na ang binigay niya sa'yo ay ginamit mo lang sa kawalan, huwag ka nang mahintay ng second chance. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ayaw niya. Kaya mga kapatid, ang iiwanan ko po sa inyo, ang pagsaklolo ng ating Panginoon, hingin din po natin yung tamang alituntunin na siya yung tutupad sa atin. Para hindi tayo ma-overwhelm doon sa ibinibigay niya. Sapagkat kapag na-overwhelm tayo doon sa ibinibigay niya, na ngayon din ay binigay niya at nagalak ka, maaari mo siyang kalimutan at malimutan. Sapagkat ang gagawin mo doon sa ibinigay niya sa'yo ay yung kulang na hindi mo na tinamasa, yun ang gagawin mo. Amen po ba yun? Kaya binabahagi ko po ito sa inyo, sapagkat ito natutunan ko po sa buhay ko. Ito ang natutunan ko na maging ako hanggang ngayon. Wala nang bakas na mababanaag, kundi para ako nananaginip lang. Tulala sa pagpapuri sa Diyos, sapagkat alam ko siya ang gumagawa nito sa buhay ko. Amen po ba yun? Na sa bawat araw, sabi ko nga, kapag ikaw ay naghihilahod na sa paggapang na walang tutulong na kapwa sa'yo at may makakita sa'yo, hindi ka tutulungan, kundi ibabagsak ka pa. Wala kang iisipin na tao, kundi magpakamatay na lang. Subalit salamat sa Diyos. At hindi niya yun inilagay sa isip ko, kundi ang sabi niya, gumapang ka anak, ititindig kita at ipapakita ko sa'yo na ako'y Diyos mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, hindi lang ako ang pwedeng bigyan ng Diyos. Hindi lang si Mami Beth, hindi lang mga lingkod, hindi lang mahal-mahal na apo, kundi tayong lahat, may karapatan na humingi sa ating Ama. Amen po ba yun? Subalit, gaya ng tao, ang magulang man na inaabuso ng anak, anong sasabihin ng magulang? Puro ka na lang hingi, ayaw mo magtrabaho, puro ka na lang sugal, inuubos mo ang pera. Sa palagay mo ba, bibigyan ka pa ng magulang mo? Sige po, sumagot po kayo. Hindi na, ano po? Kaya magdilay po kayo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Huwag po kayo masasaktan, sapagkat sabi nga ng ating Panginoon,
Ang kanyang aral ay may punyal, may talim para tumago sa puso mo at maramdaman mo ang sakit sapagkat yun ang totoo. Subalit sa sakit na yon, kapag hinanap mo yung totoo, sigurado makakalaya ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang pagsuklolo ng ating Panginoon. Kami po bilang mga alagad, isinuko kung ano ang meron sa unang buhay. Walang hanap buhay ngayon. Subalit eto, dahil ang Diyos ang bububuhay, sa dakong ito walang ipinangako ang isang apo kunching na maglingkod kayo at payayamanin ko kayo. Walang ipinangako ang Diyos na sumunod kayo sa akin at pagpapalain ko kayo. Kundi, iwanan mo ang sarili mo at sumunod ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dahil iniwan ang sarili at sumunod sa Kanya, ang sinundan mo bang tapat sa'yo, pababayaan ka, masigit pa ang makakamtan mo. Buhay po ba ang Diyos? At ito po yung nagaganap sa amin, na natural na tao, kayo po, alam nyo po, nagbabayad ng bills, nagbabayad ng mga Smart Bro, Meralco, tubig, load, kumakain, at lahat-lahat. Ikumpara nyo po sa kayo naghahanap buhay na mayroong kinikita tuwing 15 at katapusan. Masasabi nyong kulang pa rin. Ano pa kaya ang mga naglilingkod na walang inaasahan kundi ang pagpapala ng Diyos? Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kung kami po'y ginutom ng Diyos at kami pinabayaan, wala nang titindig sa harapang ito. Maging ang isang apo kunching. Subalit pinakita ng ating Panginoon, tapat mo lang isuko ang lahat sa'yo at ang sinukuan mo ay higit na mayaman kanino man. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Ibabalik ko po doon sa pagiging abuse ng pagkakaloob ng Diyos. Opo, wag po tayo ma-overwhelm. Kundi, kagaya ng binigyan at sinaklolohan at pinahiram ng 5,000, ang ginawa niya ay pinagulong niya at ito'y tumubo. Ang pinahiram ng 10,000, ito rin ay tumubo. Kaya nung nagpahiram, nung tinanong, anong ginawa mo? Napalago ko po, Eka. Magaling. Magaling kang alipin. Sabi ng ating Panginoon. Ganun din po. Kung paano sa oras na ito, wala man ang ating mahal na apo kunching, kung kami bilang taong gaganap at kinatakutan namin, wala pong gawain, sarado po ito. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Subalit ang saklolo ng ating Panginoon, walang laman ng isip, walang laman ng puso, kapag idinukal niya, sigurado magsasalita siya. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, ngayon po, ipinakilala na po namin sa inyo kung paano ang pagsaklolo ng ating Panginoon. Na sa dakong ito, aking nadama, aming nadama, ating nadama, na sa pamamagitan po ng paggamit po niya ng isang katauhan, ang ating mahal na apo kunching, sa kapangyarihan ng kanyang espiritu na mula sa Ama. Yan na po yung saklolo na ibinigay niya sa amin. Hindi po niya sinabi na, sige maupo lang kayo dyan, makinig kayo. Kundi alam ko po na ang ating Panginoon ay may kapangyarihan na makapasok sa puso mo, bigyan mo lang siya ng puwang. Alisin mo yung galit, alisin mo yung puot, alisin mo yung pagdaramdam, upang ang lugar na para sa Espiritong Banal ay siyang makapasok at madama mo kung anong ino-offer ng Ama na pinagmulan mo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, salamat sa Ama, sapagkat may isang apo kunching nagparaya, sumuko sa ating Panginoon, at ang kanyang nadarama ay nadarama na rin po namin ngayon. Nasabi nga, iba-iba man ang ibinigay ng ating Panginoon, iba-iba man ang kanyang pagtugon ayon sa hiningi mo sa Kanya, subalit mararamdaman mo pa rin, kahit wala kang mahawakang material, sa puso mong taglay, may kikislot sa puso mo, nakakaibang galak na hindi kayang bayaran ng tao. Buhay po bang Diyos? At yan po yung mga aral. Yung ganito po, yung mga pinahahayag po na naging katotohanan na sa aming buhay, karanasan na aming nararanasan, at nagkaroon ng kaukulan kung paanong nagpadama ang Diyos na ako'y totoo anak. Ako'y totoo anak. Sapagkat kung hindi po siya naging totoo sa akin, hindi po ako abutin ng 10 taon. Amen po ba yun? Hindi ako abutin 10 taon sa dakong ito. Subalit naging totoo ang Diyos sa akin. At magiging totoo siya sa inyo. Sapagkat siya'y perfecto, siya'y totoo, hindi siya drawing, hindi siya multo, kundi totoo po siya. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo. May problema ba kayo? Marami kayong pera pero may sakit kayo? May Diyos. Amen po ba yun? Matanda ka na ba at natatakot kang mamatay? May Diyos.
hingin mo yung extension. Kaya niya ibigay yun. Hindi mo yan mahihingi sa tao. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, ang pagsaklolo ng ating Panginoon ay pagtugon na ating ibalik sa Kanya. Amen po ba yun? Sapagkat hindi siya gagawa ng pagsaklolo sa iyo kung ito ay itatago mo lang at hindi pakikinabangan ng sino man. Kundi ang pagsaklolo ng ating Panginoon sa tuwid-tuwina. Una, lingapin mo ang kapwa mo. Liningap mo na rin ang Diyos na nagpahiram ng buhay mo. Kaya kung paano ang mga kapwa na ginagamit ng Diyos para sumaklolo, hindi po sila bilang pagkatao. Sino ka? Amen po ba yun? Hindi gagawin. Sapagkat sinong tao ang kukuha ng batot ipupupok sa ulo niya? Wala. Ito po ay reminder po. Kaya yung mga sinasaklolohan po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng pagkatao, wag po natin abusuhin. Buhay po bang Diyos? Wag po kayo magagalit. Ito po lang po yung totoo na ibinabahagi. Sapagkat, kaya ibinigay ng Diyos para gamitin sila dahil ibibigay para sa'yo. Subalit ikaw na binigyan at hindi mo pinalago, puputulin yan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, ang iniwanan ko po sa inyo, mapagtanto nyo po. Upang lumago ang ibinigay na saklolo ng Diyos, wag natin siyang dadayain, wag natin siyang lulukohin, at wag natin siyang aabusuhin. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mami. Napakaganda po ng binahagi nyo. Kung paano nga po napagnilayan namin na kung ano man po yung aming mga pagkakamali ay talagang buong puso naming inaalay sa aming Panginoon na humingi ng kapatawaran upang ang aming mga kalooban ay gumaan. Meron lang po akong mabahagi sa inyo. Ipagpapasalamat ko lang po na kung paano nga po na papuri sa Ama. Salamat po, Ama, na sa bawat pinagdadaanan ng aming pamilya, nandyan po kayo at hindi nyo pinahihintulutan na manahan sa bawat isa sa aming magkakapatid na kung paano nga po nilutas nyo po ito at binigyan nyo po kami ng kalayaan at kapayapaan at kagalakan sa aming puso't kaisipan. Kaya po papuri at pasasalamat po sa Ama na patuloy nyo po kaming huwag ilayo sa iyo at patuloy mo po kaming ituwid sapagkat kayo lang po ang bibigay ng katatagan at pagtitibay sa amin sa bawat aming pinagdadaanan. Kaya salamat po sa mga taong ginagamit nyo. Totoo po yung sinasabi ni Mother Marisa at ni Mami Beth na kapag ginamit ng isang tao ng ating Panginoon, ang gininyo, manalig kayo at ito'y totoo. At handang sumaklolo ang ating Panginoon sa bawat araw na tayo'y humihingi ng anuman sa ating buhay. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay magsiluhod upang tinatawagan ko po ang kapatid na Arlene at pamumunuan po ang pag-aalay ng panalangin. Tayo po'y magsiluhod. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida, pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang awa ng Diyos, yakapin mo ang isang katauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa. O Diyos, Ama naming dakila at makapangyarihan, ang aming mga papuri at pasasalamat ay tinataas namin sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito, na iyong kaloob, na hindi nawalay ang patnubay at gabay ng iyong Espiritong Banal. Na bagamat walang iyong kinalugdan, subalit Ama, hindi ka nagkulang, kundi walang patid, walang patlang, walang sawa kang sa amin ay naghahandog at nag-aalay. Maraming salamat po, Ama, sapagkat sa kabutihang loob mo, na itindig ang gawain ito, kung papaano ang mga anak mo'y tinatawagan mo, nagpapakita ka ng mga kaibang gawa mo, mga salita na sa'yo lamang nagmumula. Salamat po, Ama, sapagkat sa pamamagitan ng mga kapatid ko na binahaginan mo ng talino, binahaginan mo ng espiritu, kapangyarihan upang maghayag ng kabutihang mula sa iyo, na marami ang nabubuksan ng isip, marami ang naliliwanagan, marami ang nagigising sa katotohanan. Salamat po, Ama, sa mga ginagamit mo upang mapakita kung gaano ka kabuti, upang mapadama kung gaano ka nga ba mapagmahal bilang aming butihing Ama. Maraming salamat po, Ama, sa walang sawa at walang hanggan na pag-akay mo sa amin sa daang matuwid, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang patuloy na magbalik loob, magbago, at hanapin ang katwiran mo. Sapagkat, Ama, kung hindi ka nga mabuti, magsasawa ka sa amin, sa katigasan ng ulo ng mga anak mo, sa kapalaluan ng bawat isa, sa kasutilan ng mga hindi nakakakilala sa iyo. Kaya't salamat po, Ama, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, na patuloy mo kaming inuunawa, pinagpaparayaan at pinapatawad. Salamat po, Ama, sa pag-akay mo sa amin sa dakong ito, dako kung saan iyong hinahain ang mainam na hindi kami magkukulang kailanpaman
kung sa'yo kami lalapit at mga hawakang tuwiran. Ama, sa mga sandali pong ito, batid po namin na ikaw ay nakatunghay. Ikaw ay nagmamasig na lubusan. Iyong damang-dama ang mga anak mo. Ikaw ang nakababatid sa bawat mga pinagdaraanan. Ikaw lamang, Ama, ang tuwirang nakababatid sa bawat kadahilanan ng mga anak mong pumarito. Nang iba sa kanilang pagtungo ay may hinaing at daing na karamdaman sa kanilang katawang lupa. Ang iba naman po, Ama, ay may kabiguan, iba't ibang pinagdaraanan, Ama. Tanging ikaw lamang nakalilirip at nakababatid. Kaya't ang sinamang naririto na pinahintulot mo na magkaroon ng karamdaman, isang daan upang ikaw ay makilala at makitang kahiwagaan mo. Nawa po, Ama, itulot mo na iyong ibahagi ang kagalingan, hindi lamang ng pisikal na katawan, kundi higit ang kagalingan ng kaluluwa, na sa pamamagitan ng mga ibinabahagi mo sa dakong ito, nawa itong maging daan upang magbalik loob sa iyo ang mga anak mo, upang magbagong ganap, upang malinisan ang buong pagkatao, ang isip maging kalooban. Sapagkat, Ama, tuwiran ngang kung ang katawang lupa lamang ang gagaling, hindi malulubos ang kagalakan ng bawat isa. Kaya nawa po, Ama, hinihiling ko po sa iyo na sa mga sandaling ito, magpadama ka sa mga anak mo. Ipadama mo sa kanila ang pagyakap mo, na sila'y hindi nag-iisa sa kanilang pagtahak sa buhay, kundi ang lahat ay daan lamang upang ikaw ay makilalang lubusan, na hindi lamang ang mga nakakamtan ang marapat pahalagahan, kundi higit ikaw ang marapat pagtuunan, sapagkat sa iyo lamang nagmumula kung anong aming mga nakakamtan sa buhay. Nawa po, Ama, sa kabutihang loob mo, patuloy mong pukawin ang aming isipan at ang aming kalooban, upang hindi na kami mawalay pa sa kabutihang loob mo, kundi sa bawat araw ay pagmithiin namin na maramdaman ka. Sa patuloy na pag-aakay mo, kami ay makatugon na totoo, na taglayang malinis na isip, malinis na hangarin, at malinis na kalooban. Kaya, Ama, sa mga sandali pong ito, hinihiling po namin at hinihingi ang banal na bendisyon mo. Igawad mo po ito, Ama, sa iyong mapagpalang kamay, upang sa gayon, hindi manghinayang ang bawat anak mong tinawagan, kundi ang bawat kakulangan sa kanilang buhay, sa kapangyarihan mo'y naparamdaman ng kapunuan. Kung papaano ang karamdaman, naramdaman ang kagalingan. Umuwi po nawa sila, Ama, na taglayang Espiritong banal, na magdudulot sa kanila ng liwanag, kagalakan at kapayapaan ng kanilang isip at kapanatagan ng kalooban. Umuwi nawa sila, Ama, na taglay ang tuwirang kasiyahan sa kanilang kalooban, at nawa manabik silang patuloy na maramdaman ang paghahari mo. Ang lahat ng ito, Ama, ay tinataas namin sa iyong dakilang pangalan, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak bilang aming Panginoong Jesucristo, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa pagkandili ng mahal na Ina, at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching na iyong kinalugdan. Amen. O minamahal naming Inang Birheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo,